Gulong kapaligiran, iyo lang ang tingin, di pinapansin, ika'y paiikutin, dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. Alright! So good day po taong bayan, at ngayon pag-usapan po natin tong long-awaited video natin kasi nagka-cough and colds po ako, so medyo paus din po pala ako. But anyway po, for today's video, ang topic po natin is the confidential funds versus the ghost flood control projects, kung ano ba talaga yung dapat tutukan ng government natin considering the circumstances po of both cases. So kung mag-enjoy po kayo sa video, of course, huwag niyo po sana kalimutan, i-like mismo itong video ko pong to at mag-subscribe po sa YouTube channel ko para updated po kayo kung may bago tayong upload. Yung mga shorts po pala and reels sa Facebook and TikTok yon, and yung full long-form videos po sa YouTube ko lang exclusively po yun siya ina-upload. So yung pinaka-facts po natin para mas klaro tayo is yung, of course, yung very controversial issue against Vice President Sara Duterte involving her confidential fund use for the year 2022. Ito yung may 125 million, and then may isa pa pong issue yung more or less nasa 600 million. But anyway, gets yun naman po yung main point ko. This is the confidential fund use ni VP Sara during her time sa DepEd, and yung dati po na may confidential funds pa yung Office of the Vice President, kung saan inimbestigahan po siya nung House of Representatives, nung Quadcom, pero eventually nag-release naman po yung COA ng may unmodified opinion na binigay sa Office of the Vice President. So if you want to watch a video regarding unmodified opinion, meron din po akong video niyan, so ilalagay ko na lang po yan sa description box. And then yung isa naman pong side ng story dito is yung current investigation na ginagawa ni President Bongbong Marcos. Yung nag-iikot po siya ngayon all across the Philippines. So ngayon po may nahanap naman siya sa Benguet involving a 264 million project intended to protect vehicles from falling rocks. Pero ang nangyari, wala na-erode na according to PBBM. Okay? So basically, ito pong nangyari dito is this one is yun, ubod ng hina, ubod ng liit. So substandard tong project worth 264 million. And then yung isa pa pong most recent dito, yung dun naman sa Bulacan, kung saan may nahanap silang 55 million worth na flood control project na reported as completed already by the DPWH, pero nung pagbisita ni PBBM, wala siyang nakita na flood control. So in short, it goes against the very report ng DPWH na completed na daw. Okay, so yan po yung magiging facts and discussion natin. So bago po talaga tayo mag-usap ng maayos, taong bayan, ang request ko lang po sa inyong lahat is pakinggan nyo po sana ng mabuti lahat ng explain ko sa inyo in the eyes po and in the mind of a reasonable person. Okay? So in short, wag nyo po ako pakinggan based on your political biases. May it be you are pro-Duterte or anti-Duterte. Okay? So ito pong mga political figures na nandito sa facts natin, i-disregard nyo po sila. Huwag nyo po muna isipin na si VP Sara yung nakaupo sa OVP. Huwag nyo rin po isipin na si PBBM yung nakaupo sa Office of the President. Tapos tingnan lang po ninyo kung ano yung magiging conclusion ninyo after you fully listen to everything I discussed as a reasonable observant po or observer dito sa discussion po natin. Okay, yan lang po yung request ko sa inyo para maiwasan po natin yung pagiging panatiko po ng politiko. May it be pro-Duterte or anti-Duterte po kayo. Okay, so hopefully klaro po yan. So ngayon po ang explain ko unang-una is from the perspective ko po as a litigation lawyer who currently handles cases and goes to trial po for those cases. Okay? So of course, as a litigation lawyer, pag may lumapit po sa aking kliyente, unang-una po dyan, tatanungin ko muna sa kanya yung set of facts ng discussion or ng case po niya. So para maintindihan ko kung ano ba talaga. And then after po maintindihan ko yung facts, of course, tatanungin ko kung ano yung evidence na meron po siya. 'Di ba? Kasi mahirap po kasi na mag-allege lang tayo, magsabi-sabi lang tayo na mga may cause of action tayo, may kaso tayong ganyan, pero pag wala po tayong ebidensya, ang mangyayari po dyan, madidismiss lang din yung case. In other words, matatalo lang din po kayo sa kaso, okay? So kung kayo po, kliyente ko currently na meron tayong undergoing trial or naging kliyente ko po kayo sa mga online consultations, I am sure na alam nyo po for a fact na dinediretso ko kayo agad kung alanganin yung kaso natin, 'di ba? Tapos sasabihan ko rin po kayo agad kung kulang yung evidence natin at kung may makukuha pa ba tayo. Tapos kung wala tayong makukuhang evidence, I would more or less be always advising to find other ways para ma-fully settle natin yung issue ninyo without undergoing full-blown litigation. Okay? In other words, yung style ko po sa practice ko, pag alanganin po yung kaso, mahina yung evidence natin, hindi ko po ina-advise na pilitin yung kaso just for the sake of, okay?
Sa style ko po, pag 50-50, yan, game ako, i-file yan in court. Pero pag alam ko mga 20-30% yung winning chance, not just because mahina yung theory natin, but mahina po yung evidence natin, dinediretso ko na po yan yung client ko, tapos sasabihan ko po sila ng mga options nila para ma-solve pa rin yung legal issue nga po nila. Okay? So yan po yung style ng practice ko. Hindi ko po pinipilit na mag-file talaga ng kaso pag alam kong alanganin. I will advise you po kung ano yung best legal remedy natin considering the full circumstances of your case. Okay? Ang isa po kasing tao, pag tingin po ninyo merong nag-violate ng karapatan ninyo, meron kayong cause of action, pwede naman po kayo mag-file ng case yan, okay? That is absolutely your right to file a case. However, winning the case po kasi is a totally different story, diba? And if you want to really win your case, pag umabot po yan sa korte, kailangan po malakas at may sapat kayo na ebidensya. Hindi yung napuro lang tayo allegations or yung puro lang tayo may daw sa mga sinasabi natin. Dapat po meron tayong sufficient evidence to establish our case. Depende na lang po kung anong type ng case, okay? So yan lang po yung gusto ko emphasize. Iba po yung karapatan ninyo mag-file from the actual winning of a case. Those are two different stories. Sobrang dali lang po kasi magsabi na mag-file tayo. Kasi if you believe in good faith na meron nag-violate sa karapatan ninyo, pwede nyo po talaga filean yan. Pero winning the case is a completely different ball game, diba? And kung kulang nga po yung ebidensya natin, then let's find another way po para ma-solve yung problem ninyo, hindi lang via litigation, diba? So yan po kasi yung isang big misconception na dapat lahat idaan lang sa kaso-kaso. Hindi po yan siya ganyan. Last resort lang po yung kaso dapat. Yung pinakauna po muna, dapat investigation and proper review of all documents and other possible negotiation, settlement, or mediation pa po between you and your adverse party. Okay? So ngayon, baka nagtataka po kayo bakit ang layo na nang narating natin, umabot na tayo sa litigation in general. But I'm just explaining that po para ma-gets nyo po yung approach ko when it comes to handling or accepting cases. Okay? So about accountability po dito, si Vice President Sara Duterte, hindi pa naman po siya guilty talaga because it was all allegations pa lang po yung tinapon sa kanya. Diba? At yung mga nangyari naman po sa Quadcom, ang Quadcom po is a committee in the legislative branch po natin, specifically sa House of Representatives. Hindi po sila judiciary or judicial court kung saan nakarender po sila ng judgment of conviction or acquittal in relation sa mga investigation nila. For legislative purposes lang po yun. So in other words, lahat po ng mga nilabas silang documents doon, hindi pa rin po yun talaga siya masasabi natin na tatanggapin yun sa korte kasi yun nga, hindi naman korte yung House of Representatives. Okay? So again, ulitin ko lang po, sa side po ni VP Sara, lahat po ng binabato sa kanya are still considered as allegations pa lang since wala pa naman pong actual court decision as to the allegations being thrown at her. And dito naman po sa cases ni PBBM, di ba si PBBM ngayon nagsasabi na po siya o gumagawa siya ng mga statements na talagang walang-wala daw. Kung nakita niya in his eyes, wala yung project or ito nag-erode na agad, so substandard. So dun sa una sa Bulacan, flat ghost project, ito naman substandard project. So ang next question dyan, sapat na ba yun ganun na porkit sinabi na ng presidente, kasi presidente na po yan, di ba, na guilty na ba agad yung mga contractors dito or yung mga DPWH officers na involved? So ang sagot po dyan, parehas lang din po yan dun kay Vice President Sara Duterte. Hindi din po sapat yung statement ng presidente natin kasi hindi rin po judiciary or quasi-judicial body yung president himself kung saan yung statements niya has the force or effect of a court decision that will render a judgment of conviction or acquittal dun po sa mga responsible parties dito. Okay? So in both cases po dito, allegations pa lang po lahat ng statements. Yung Quadcom statements in regard to versus VP Sara, those are still considered allegations kasi hindi pa nga po na-admit in court yung mga evidence doon. At pangalawa naman kay PBBM, those are also allegations pa lang kasi hindi pa po nag-undergo talaga ng full process naman yung lahat ng statements niya and lahat ng reports doon sa proper venue or sa proper court. In short, hindi pa po fully na-exhaust talaga yung right to due process ng mga parties involved in both these cases. Okay? Okay, so diba tulad po kanina ng in-explain ko sa inyo, I am not the type of lawyer who will just force the filing of cases just for the sake of filing. Okay, so anyway, dediretsuhin ko lang po kayo. Hindi ako yung tipong abogado na magsasabi po sa kliyente agad na filean lang para makasingil ako ng attorney's fees or acceptance fee. Hindi po yun siya, hindi po ako ganun, okay? Kahit na po alam ko na minsan yung client sobrang init na talagang mag-file, pero pag alam kong alanganin, i-explain ko muna sa kanila ng maayos. And then usually, may mga clients ako, actually madami-dami na po
po akong clients na siguro after they reflect on everything, bigla silang nahihimasmasan, tas yun, hindi na nila tinutuloy yung pag-file ng kaso. So nangyari in that situation, nakabill naman po ako ng consultation fee, pero yung acceptance fee nawala, di ba? Kung binola-bola ko lang sana yung client ko nun, edi nakabill sana ako ng mas malaki-laki. But anyway, again, going back, hindi po kasi ganun yung practice ko. I would always want to pursue and to exhaust the best legal remedy po na meron yung client ko considering the circumstances. Anyway, going back po to the topic, kung ako yung litigation lawyer, ako yung lawyer dito sa dalawang kaso, ano po ba yung pipiliin ko? Kung ako po tatanungin, mas pipiliin ko dito yung case ni PBBM na flood control projects or yung mga ghost flood control projects, substandard flood control projects na masahawakan ko para yun yung mas tutukan ko basically na kaso compared dito sa confidential fund issue versus Vice President Sara Duterte. Okay, so in other words po, ang main point ko dyan is kung ako yung naging government, mas bibigyan kong priority itong mga ginagawang investigation ni PBBM kesa dito sa investigation against Vice President Sara Duterte. Okay? But take note po kasi alam ko these are very heavy or these are very influential political figures involved, so baka po madami sa inyong mag-react. Hindi ko po sinasabing guilty si VP Sara, hindi ko rin po sinasabing hindi siya guilty. Okay? I'm just talking about po the legal side of things, kung ano yung mas malakas sa dalawang to kung umabot talaga tayo sa korte, 'di ba? So kung mas malakas yung isa, di dapat yun po yung mas bigyang pansin or ibigyang priority ng government natin. Okay, ngayon explain ko po sa inyo kung bakit mas pipiliin or mas ipa-prioritize ko yung mga ghost flood control projects. And for that po, titingnan lang natin yung one of the basic principles in litigation is dapat malakas yung ebidensya mo. Diba? So of course, we will look at the revised rules on evidence, specifically the 2019 proposed amendments to the revised rules on evidence, and then section 3. Diba? Kung makita nyo, section 3, pinakauna pa po talaga yan dito sa revised rules on evidence. So nakalagay po dyan, section 3, admissibility of evidence. Evidence is admissible when it is relevant to the issue and not excluded by the Constitution, the law, or these rules. Okay? So sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng admissibility of evidence, kung ito ba ay evidence na pwede tanggapin ng korte. So kung makikita po ninyo sa evidence, madami po talaga yung pinapag-usapan. Hindi lang yung value or yung lakas ng ebidensya mo, but the issue po kung whether or not admissible or pwede ba tanggapin ng korte yung evidence na gusto mo i-submit in court. Okay? But anyway, going back po, there are two requirements po para tanggapin ng korte yung evidence mo. It must be relevant to the issue and it must not be excluded or must be competent evidence. Okay? So when you say relevant po in Tagalog, ibig sabihin po niyan, dapat po yung evidence na sinubmit mo ay may kinalaman talaga dun sa kaso, hindi yung suntok sa buwan. Okay? And when you say not excluded or dapat competent yung evidence, dapat po yung evidence mo is hindi siya pinapagbawalan tanggapin ng either ng Constitution, ng batas, or ng rules of court. Okay? So ang best example po niyan under the Constitution natin, we have what we call the doctrine of the fruit of the poisonous tree. So when you say fruit of the poisonous tree doctrine, ibig sabihin po niyan yung prutas o yung bunga po ng isang mong action. Kung yung action mo, yung pinaka-main action mo is illegal, lahat din po ng bunga ng illegal action mo na yun will be considered as incompetent evidence. Kaya po poisonous yung tree, tapos yung prutas niya naging poisonous din, which is yung evidence. Okay, so yung best example po niyan, kung yung search warrant mo po is invalid, tapos in-implement mo yun, lahat po ng evidence na makukuha mo from that invalid search warrant will also be considered as inadmissible for being incompetent evidence. Okay, so yan po yung easiest way to explain ko dito yung not excluded by the Constitution. Okay? Ngayon punta naman po tayo sa not excluded by the law or these rules. So yung best example po niyan, i-correlate na lang po natin dun sa issue ni Vice President Sara Duterte. Kung titingnan po kasi ninyo, yung issue sa kanya is confidential fund, di ba? However, kung babasahin po ninyo yung joint circular ng COA together with the other government agencies, and actually po may video rin pala ako regarding that. So kung gusto niyo po panoorin yun, ilalagay ko rin po yun sa description box para mas maintindihan nyo yung technicalities, mas na-explain ko po yun siya talaga dun sa video na yun eh. But anyway, going back po to the topic, dun po kasi sa joint circular na yun ng COA, naka-specify dun or naka-define yung nature ng confidential funds na tas meron po mga batas dun na sinite for confidential reasons talaga. Therefore, when it involves confidential funds, hindi po siya basta-basta talaga pwede lang ilabas or pwede admit sa court because of those laws na sinite dun in relation to confidential matters. Okay? So if you want more details nga po, panoorin nyo na lang yung video ko, mas na-explain ko po yan doon in detail. But in summary po, dito sa discussion natin, mahirap po ipa-admit basically yung mga documentary receipts na galing sa confidential funds because of the joint circular and all the other confidential laws na sinite po nila doon sa joint circular na yun. Okay?
Okay, so yung kay Vice President Sara Duterte as to dun sa rules on evidence po na requirement of admissibility and relevancy na explain ko na po, di ba, dun sa last portion ng video na medyo mahirap po ipa-admit yung mga evidence na yon because of the competency rules po natin in relation dun sa Joint COA Circular and all the other laws related to confidential matters na sinite po nila dun. Okay? So ngayon punta naman tayo kay President Bongbong Marcos dito po sa investigation niya. Ito pong case build-up, tawagin na po natin case build-up yung ginagawa niya. Maganda po itong ginagawa ni PBBM considering na the thing will basically speak for itself, di ba? Yung gusto natin establish dito is merong ghost flood control or substandard na project. Ang nangyari po dito, pinuntahan mismo ni PBBM yung sites, nakita niya sa sarili niyang mata, wala yung projects doon. So from there pa lang po, si PBBM himself pwede na mag-testify as to the fact na there is really a ghost flood control project, di ba? Tapos ang dami rin niyang witnesses na kasama, tapos yung barangay chairman dun sa Bulacan kasama din niya, so pwede rin mag-testify pa yun na never talaga siya nakita na may nagtrabaho. Then aside from that, meron pa silang documents from DPWH na nagsabing 100% completed already, pero pag bisitahin po nila yung site, kitang-kita sa sarili po nilang mata na wala pong flood control. So from there po, pwede natin masabi talaga na mas madaling mapanalo tong case na to considering meron na tayong very clear eyewitnesses, sila PBBM, the barangay chairman, tas meron pa tayong documentary evidence na nandun mismo from DPWH itself, yung documents, di ba? So yan po yung major reason talaga kaya sinabi ko kanina na mas pipiliin ko po tong case ni PBBM kasi mas madali po siyang mapapanalo. Basically, di ba? We want to establish ghost flood control project, substandard. So sa ghost, na-explain ko na po na it's very easy to establish. As to the substandard, itong gumuho, tingnan lang kung nasunod ba yung planning na ginawa ng or ni-require ng DPWH, kung kulang-kulang ba yung bakal sa loob, and so on and so forth. Again, yung point ko lang po, it is very easy to establish po the fact na there is a ghost flood control project or a substandard flood control project considering na pwede naman po tayo kumuha basta-basta ng mga expert witness din dyan na other engineer, third-party engineers na magsabi na substandard talaga to, plus yung documents nga, like what I already explained, yung documents from DP, plus the statements po of the eyewitnesses mismo in relation to these projects, okay? Unlike nga dito kay Vice President Sara Duterte, madami pong exclusionary rules yung Joint COA Circular. So, dun pa lang po, medyo mahirapan tayo to establish kung totoo ba talaga yung mga documents na yun. Eh kung wala po yung documents na yun, hindi yun mapa-admit in court, ang dating po niya ngayon, parang wala yun, basically, parang wala yung mga documents na yun, yung mga Mary Grace Piatos na yan, and so on and so forth. Plus, yung Mary Grace Piatos pa rin po kasi na yun, hindi rin siya automatic din agad na ma-establish natin na there is misuse kasi pwede rin nila i-further argue pa dito na those are aliases. Then of course, yung counter-argument dyan na peke naman yun, kahit ano sabihin mong alias, peke talaga yun. Pero yung issue po kasi talaga dun, sino between VP Sara and party accusing her na magde-determine kung ano ba talaga yung tama, alias ba yun or not alias. Doon pa lang po medyo magulo na, 'di ba? How will we fully determine that? So yan po yung reality of things talaga sa confidential fund issue ni VP Sara, okay? So again, ulitin ko lang po, I'm just reiterating this kasi sasabihin niyo na naman ako, this is the quote-unquote DDS lawyer na naman yung nagsasalita eh. Pero I'm just making you realize po the legal side of things. In short, wag po tayo basta-basta magpabulag sa political propaganda because there are a lot of problems po in our country, in our society. And kung ako tatanungin, dapat po mas unahin natin yung mas madali ma-solve or yung mas mataas yung chance na may ma-solve, di ba? Kasi kung titingnan po natin, kung ito pong flood control project ma-solve, this is worth billions of pesos. Ito nga lang alone na project, 264 million to na substandard. And then yung sa Bulacan, 55 million na klarong ghost. Yun pa lang yung dalawa, that's already 300 million plus versus dito sa 125 or 600 million ba to. But overall po, itong flood control issue, this is worth 500 billion of pesos at least, diba? So kung sabihin natin totoo yung mga allegations na may kickback na 20 to 40% ng contractors, so sa 500 billion na yun, halos 200 to 250 billion na punta lang sa kickbacks. Diba? So from there, kung ito yung mas tututukan, mas madami talagang masosolve na problems in our society considering 250 billion pesos is no joke po. Diba? Kung titingnan nga ninyo dun sa PhilHealth, magkano lang yung nire-align, around 60 billion lang yun. But this one, 250 billion na punta lang sa kickback. So from there, madami pa sana talagang programs magagawa yung government natin kung maayos tong corruption dito sa mga DPWH infrastructure projects po natin. Okay? So kung ako lang po, ito yung mas tututukan ko because yun nga, this has a higher chance of winning considering the evidence is strong plus the mere fact na mas madami rin pong makikinabang talaga dito na Pilipino kung mas maayos natin to, 'di ba? Yung matitipid pa lang from the flood
flood control projects. Plus of course, kung hindi na substandard or ghost projects yung ini-implement, edi mas gaganda rin po at mas dadali yung buhay natin kasi mas maganda na po at mas reliable yung infrastructure projects ng ating government, 'di ba? So, yan lang po yan, okay? So, hopefully po you listen to my explanation without any political biases. Sana po pinakinggan nyo yung legal side of things lang talaga and yung realistic side ba basically ng mga bagay-bagay kung wala po sanang political coloring na nangyayari, 'di ba? So, kaya this is also a good time sana na marinig natin gumawa ng statement yung 'di ba? Yung mga mahilig gumawa ng statement regarding mga issues natin in society, 'di ba? Because this is a very big issue not only for political purposes or for political gain but for public service purposes actually po sa buong taong bayan at hindi lang yung limited taong bayan yung makikinabang dito. Okay? So hopefully klaro po yan. If you like more legal educational videos, subscribe lang po kayo sa channel ko and until next time, see you all po. Bye-bye!